1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So, happy Wednesday sa atin lahat ng bonggam-bongga. At hindi lang yan, syempre gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre, sa lahat naman ng makasolid na Mama Sam dyan na laging nakatutok dito, araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, ito nga Tarina Botes, rumampa kahapon sa kanyang national costume para sa Contep Mahanakon. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dito, ayun nga. So, kahapon nagkaroon nga ng event ang Miss Universe Thailand kung saan ay naka-attend ako ng bonggam-bongga. So, finally nakita ko na ang lahat ng kandidata dito. Yung iba, matangkad, may ganda. Yung iba naman ay parang pang Miss Grand yung beauty. So, pupunahin natin ang presentation ni Contep Mahanakon sa kanyang national costume. To be honest, maganda yung kanyang national costume. Maganda din yung presentation niya. In fairness sa trabaho ni Tarina Botes, talaga namang masasabi mo na malinis at maayos. Pero hindi ko din alam kung siya nga ba ang tatanghaling na Miss Universe Thailand. Kasi maraming magagaling, maraming mas maganda sa kanya, maraming mas kumakabog. Alam mo yon, palaban. So, para sa akin, parang feeling ko mali ang pagsali ni Tarina Botes dito sa Miss Universe Thailand. Pero wala namang masama kung itatry niya kasi malay mo, di ba? But, parang feeling ko, kailangan niya magpahinga. So, kahapon yung nakita ko siya. Maganda naman si Tarina, kaya lang, ano ba, paano ko ba i-explain? Hindi na ganun kabongga yung beauty niya. Sobrang payat, parang feeling ko pagod, ayun. So, kasi na nga naman, sinunod-sunod naman niya yung pageant. Siguro, dahil hinahabol niya na rin na parang, sige na, tapusin ko na to. So, baka sakali manalo, kung mananalo, yung mga tipong ganon. Tinry niya na. At wala namang masama. Pero, paminsan-minsan kasi, syempre, katulad ni Tarina Botes, she's Miss World Thailand, di ba? So, dapat, pinanatili niya na lang yun. Hindi kailangan ni Tarina pa sumali pa sa isa pang pageant, at isa pang pageant, at isa pang pageant. Pero, kung pangarap nga naman niya to, syempre, gagawin niya yung kanyang makakaya. So, ngayon, hindi ko nakikita na si Tarina ang mananalong Miss Universe Thailand. Parang feeling ko, iba. Kasi nga may mga magaganda, may bata, may palaban, alam mo yon. But good luck kay Tarina. And tulad din ng sinabi ko, ang presentation niya yesterday ay maayos naman at bongga. But good luck. So yon. At para naman sa sumunod na chika, speaking of Thailand, ito nga, kahapon nagkaroon ng press con ang tawag dito, Miss Cosmo, kung saan ay umattend dito ang pambato ng Thailand at nakipagsabayan ng ganda. So, Mama Sam, tingin mo, isa kaya si Miss Cosmo Thailand ang makukuha ngayong taon na to? So, babalik ba sila sa pagiging first runner-up? Hindi ko alam kung ganda, may ganda naman siya. Pero kasi hindi ko alam kung ano yung i-offer niya sa organization. So, dapat prepared din siya.
Kasi syempre, iba pa din kapag prepared ka, iba pa din kapag yung meron kang tinatawag na storyline, mga ganon. Di ba? Yung behind the scene, kung sino ka ba at may impress sa'yo yung mga hurado. And then, of course, yung performance. So, hindi ko alam kung makukuha niya yung performance ng dating Miss Cosmo Thailand na naging first runner-up, kung makukuha niya yon, di bongga siya, o, di ba? Alam niyo naman dyan, gusto nila chill-chill ang beauty, ganon. So, good luck sa kanya at laban. So, another Thai beauty ang lumalaban sa international stage. Ito nga ang pambato ng Miss World Thailand. Yes, anong masasabi ko? Kahapon nagkaroon ng fashion show ang Miss Universe Thailand at ayun, so nakita naman natin na talaga rampa kung rampa sila. At isa sa mga naging stunning yesterday ang pambato ng Thailand dito sa Miss World. Kaya nga ang tanong ng lahat, makuha kaya niya ang back to the stage, charot. Hindi. Ano yan, depende sa ipapakita niya. But yesterday, she did well sa kanyang pasarela, sa kanyang rampa. Hindi ko lang bet yung pinasuot sa kanya kasi parang feeling ko, parang hindi maganda. Parang nagmukha siyang maliit tignan. Ganon. Pero, ano mo yon? Bongga naman yan na itawid. Kahit na sabihin pa natin na hindi natin bet yung suot niya, na itawid niya. At ayun yung importante sa isang modela, di ba? Yung kahit anong ipasuot sa'yo, carry mo. Ganon. So, ayun naman. Na-carry naman niya yung pinasuot sa kanya at nadala naman niya ng bonggang-bongga sa kanyang performance yesterday. So, yan. And then, of course, para naman sa sumunod natin, chika, ito nga, another Thai beauty queen. So, sagad-sagarin na natin. Dumampa din kahapon sa Miss World, ang reigning Miss World na si Oppo Suchata. Anong masasabi mo, Mama Sam? Well, ang masasabi ko, lumabas ang tunay niyang kulay. Charot. Hindi ko bet yung pinasuot sa kanyang green. Masyadong dark. Nagmukhang matured. Hindi bumagay sa kanya yung kulay ng green. Sa totoo lang, hindi ko alam kung napansin ninyo. Pero ang napansin ko sa kanya, parang binalot nilang masyado. Tapos, dark green. Sobrang ang dark. Sobrang nakakatandang tignan. So, parang hindi lumabas yung aura ni Oppo Suchata na hinahanap ko sa kanya yung pagiging queenly. Na wala. Ganon. Pero in fairness naman sa rampa niya, so, ang bilis niya maglakad. Very model. At yung catwalk, talaga namang kumakatwalk. So, siguro naman, talagang ganun talaga, rarampa talaga yan ng todo-todo. Hindi naman yung magiging Miss World kung hindi siya marunong rumampa, di ba? But, I'm happy naman dahil, syempre, ang reigning naman ni Oppo Suchata ay napakaganda at talaga namang masasabi ko na nagawa naman niya yung job niya, di ba? So, yon yung iba sinasabi boring daw. Ako naman parang nagawa naman niya, marami naman siya mga activity at ang importante doon, hindi nawala yung pagiging Miss World, ganon. So, pag tinignan mo si Oppo Suchata, talagang masasabi mo, wow, very Miss World yung drama. Yung kanyang aura, di ba? So, yon. Kaya ako masasabi ko, bongga. Pero yesterday, hindi ko talaga bet yung suot. Masyadong makulay. So, siguro mas bumagay sa kanya ko yung mga blue, yung mga pink, yung mga light blue, yung mga tipong ganon. Kasi, dark na kasi yung morena kasi yung kulay niya tapos bigla yung pinasuot ng ganyan, di ba? So parang lalo siyang naging parang nag-matured ganon. Nakakaloka doon. Pero job well done, Oppo. You are the best Miss World para sa akin. Ganon. And then, of course, para naman sa sumunod na chika, ito punta naman tayo sa Miss Cosmo. So, kahapon nga, nagkaroon ng press con ang Miss Cosmo at ito nga, pinag-uusapan, Myanmar, pambato ng Myanmar, bidang-bida sa Miss Cosmo yesterday. So, ang tanong nun lahat, siya na kaya ang magiging next Miss Cosmo dahil ang may-ari ng Cosmo ay pinagtanggol etong si Miss Myanmar dahil nga daw sa naging attitude nito doon sa Miss Grand. Di ba? Nakakaloka yung attitude. Anyway, so yon. So, ako masasabi ko, tama naman sinasabi ni Bawang na parang
kailangan mong bigyan ng chance yung tao. So, siguro naman natuto na siya doon sa pagkakamali niya, natuto siya doon sa naging problema niya noon, sa pageant na sinalihan niya. Kumbaga parang she grow up already kasi syempre lumipas na rin naman yung panahon. Kumbaga experience niya yon at eto na yung bagong experience. And then I think mas pinatibay, tama yung mga sinasabi ni Bawang. Hindi ko nakikita na parang naging bias siya kay Myanmar dahil ganun yung sinasabi at iniisip natin ako si Myanmar na yung mananalo. Maaaring merong ganon na eksena pero hindi ko alam bakit kailangan ipakita ni Myanmar na siya ang kadapat-dapat. Depende yan sa magiging performance niya. Katulad nga ng sinabi ni Bawang, depende sa magiging performance niya sa entablado. Ganon. So, yan. Kaya abangan natin kung ito bang pambato ng Myanmar ay e-eksena ng bonggang-bongga. But sa tingin ko naman, in fairness naman kay Myanmar, ano yun advantage sa kanya yung experience, yung ingay niya noon, advantage yun sa kanya ngayon. Kumbaga parang natuto na siya, tingnan ninyo, pinag-uusapan, and then plus nandoon na, alam mo yun, mas pinaghahandaan niya na, mas nandoon na siya, no, kailangan manalo tayo dito. Pero kasi syempre, alam din naman natin ang galawan. No? But umaasa ako na ang Miss Cosmo naman ay magiging fair sa lahat, di ba? So, kapag nanalo yan si Miss Myanmar, alam na ninyo. Charot! So, yun. Ako, para sa akin, maging fair lang sila sa lahat para mas bongga. Kasi syempre, ang Miss Cosmo naman in fairness naman sa Cosmo, di ba? Nakita naman natin yung privilege ng mga queens. Tapos yung first and title, talagang parang fair talaga sila. Tapos nakita naman ninyo, may mga ganap ang ating mga queens dyan at bongga. So siya yung nakikita kong pageant na isa din sa mga parang bongga ang Reyna. Talaga, meron talagang nangyayari na nakikita natin na maganda yung treatment nila at nag-i-stay talaga sa Vietnam at ayun, inaalagaan nila at hindi lang yung Reyna, yung first runner-up din. Kaya okay yan. So kailangan lang nila pagandahin pa ng bongga yung kanilang pageant at alam mo yun, maging credible sila sa pagpili ng Reyna. Yun lang ang gusto kong mangyari, di ba? So, laban yan and let's see in the future kung sila nga ba ay magiging bongga din, di ba? So, para naman sa sumunod na chika, eto nga, syempre, rumampa nga ang ating mga reyna dito sa Miss World at talaga namang grabe. Grabe ang mga eksena. At grabe din ang social media dahil ang ating pambato na si Miss Philippines ayun na, binash nila sa makeup. Hindi daw maganda ang makeup. Putok na putok daw ang blush on. Ano ba? Ano bang masasabi ko dyan? Ang masasabi ko dyan ay mapanghusga ang lahat ng tao. So ako, para sa akin, to be honest, nakita ko din naman yung kanyang blush on ay medyo makapal. Pero kasi parang ang purpose kasi dito is parang gumanon yung mukha. Di ba? Yung parang mas numipis. Kumbaga parang mas mukhang maliit na tignan pag tignan sa camera. Kaya binablush on yun ng ganon yun dito. Pero kasi syempre, depende yan sa ilaw. Minsan kasi yung tama ng ilaw Kapag yung tama ng ilaw sa mukha mo ay sobrang mapula, magiging mapula talaga yung mukha mo. Pero kasi tinignan ko naman yung mga ibang video na katulad yung mga tao na nandoon, maganda naman yung kanyang makeup at wala akong nakikitang mali. Ang naloka ako, tinira nila ng tinira sa blush on ang ating pambato. Pero hindi nila napansin yung performance na ipinakita ng ating pambato. Ako, to be honest, job well done para sa akin ang ating pambato dito sa Miss World na si Asia Rose Simpson. Maganda ang kanyang ipinakitang performance at hindi nagkalat. Yun yung importante. Nagawa niya yung best niya. At take note, sa kabila pa na nasira ang kanyang sapatos, walang nakapansin nun. Ako, ang akin kasi, sa totoo lang, ang dami na nagsisend sa akin ng mga ganito, na kesyo, Mama Sam, ba't ganito yung makeup? Mama Sam, naloka ka ba? To be honest, hindi. Yesterday, last night, galing ako doon sa Miss Universe Thailand. So, hindi ko pa napapanood yung lahat. Napanood ko lang yung performance na Asia.
So, hindi ko pa napapanood yung lahat. Pero nandoon ako sa part na sana appreciation naman yung isa na yung ibinigay natin. Nag-effort yung bata o pinakita naman niya yung maganda. Pero parang lagi na lang tayo naghahanap ng butas. Bakit? Makeup ba ang naglakad? Blush on ba ang naglakad? Di ba hindi naman? Si Asia ang naglakad. So kung meron mang palpak doon sa tingin ninyo, doon sa makeup niya, hindi ibig sabihin nun, ay nako, hindi naman nanalo yan, ligwak na yan. Sana, i-appreciate ninyo yung effort. Ayan kasi yung hirap eh. Ang gusto kasi ninyo, laging panalo, panalo, panalo. So, ang ending talo. Di ba? Kasi, gigil na gigil kayo eh. Mas gigil pa kayo sa kandidata eh. Tulad nga ng sinabi ko, hayaan natin si Asia sa proseso niya. Hayaan natin siyang matuto sa mga experience niya day by day dyan sa Miss World. Kung may palpak man siguro dyan, ay siguro alam niya yon. Pero kasi parang lumalaban yung bata, siya lang kasi nag-makeup niyan. Tapos lumalaban yung bata. Pagkatapos, alam mo yon, hindi nga natin alam kung kumain na ba yan. Di ba? Hindi natin alam na may nangyayari na pala sa kanya, nasisiraan na pala ng sapatos. Pero tayo, kung husgahan natin siya, wagas. Dahil lang sa blush on. Sana wag ganon. Nakakawalang gana. Oo, nakakawalang gana. Naaawa ako doon sa nagre-represent ng bansa natin. Masyado tayong demanding. Yung ganun yung dating. Ang demanding na ng tao doon sa kandidata natin. Eh, di kayo na lang ang lumaban. Di ba? Kayo naman ang may alam ko ano ang tamang makeup. Eh, di sana nagpadala kayo ng makeup artist sa kanya. Di ba? So, nakakaloka kasi. So, sana hayaan natin siya i-enjoy niya yung experience niya sa Miss World. Hayaan natin siyang maging masaya. Hayaan natin siyang ilaban niya ang Pilipinas. Ibigay niya yung best niya. At suportahan natin. Kung ano yung nakikita natin, appreciate natin. Hindi yung parang, putya naman, oh, hinusgahan na ninyo dahil lang sa makeup, di ba? Diyos ko, Lord, nakakaloka. Ang pinaka nakakalungkot, yung nakaka-receive ka ng message na sasabihin doon sa kandidata natin, ligwak yan, ang pangit ng makeup. Di ba? Parang, ganyan ba talaga kakitig yung mga utak natin para lang, di ba? So, performance ang pinag-uusapan dito, nag-perform ba? Oo naman. Maganda naman yung execution. Oo naman. Nasa judges na lang yun kung nagustuhan nila o hindi ang pambato natin. So, ipanalangin natin na sana isa siya sa mga nagustuhan. Hindi yung gusto mo. Kasi hindi naman ikaw yung judges eh. Sila. So, sana nagustuhan yung presentation ni Asia yesterday ng mga hurado. So, wala akong pakialam kung hindi mo siya gusto, kung hindi mo gusto yung makeup, kung sa tingin mong talo. Kasi, para sa akin, useless. Useless tayo mag-comment ng ganito. Ibigay natin yung prayers natin, ibigay natin yung suporta, ibigay natin yung ano. Saka na natin pag-usapan yan kasi meron naman tayong reaction after the pageant. So, kung ano yung mga mali, saan ba kulang, saan ba di ba? Parang doon natin siya pag-usapan. Hindi yung parang lumalaban yung kandidata natin tinitira na natin ng tinitira. Kawawa, nakaka-stress. Kung ako nga na-stress So, syempre, ang gusto natin ay manalo. So, try natin maging positibo sa lahat ng aspeto. Diba? So, yon. So, laban lang Philippines and good luck kay Asia Rose Simpson. At para naman sa sumunod natin, chika, Miss Universe Philippines, nagsalita na. Sabi nga, I've been practicing especially my pasarela skills because I know that Latina queens are going to bring it so. I want to bring the best of what the Philippines has to offer. Di ba? Ang bongga ni Bea Milian Windorsky. So, I'm so happy. Ito talaga medyo kinakabahan, hindi ako kinakabahan, na-excite ako. Sa kabila ng mga naririnig natin, mga negatibo sa Miss Universe, kesyo ganito, kesyo ganyan, ayan din, Diyos ko Lord, sabing ganon, ay hindi naman nanalo si Bea Milian Windorsky, kasi ganito, Diyos ko Lord, naluloka din ako sa inyo dyan.
Bakit ba hindi natin sila paubaya? Alam ng organization ng Miss Universe Philippines, alam ng Miss Universe organization, yung mga ginagawa nila, wag natin silang pangunahan. Just support our candidates. Kung mananalo, di panalo. Kung hindi, di hindi. Di ba? So, ang akin, Diyos ko, ang ganda-ganda ni Bea Millian Windorski, talagang ready siya. So, I wish all the best talaga para sa kanya. And I'm so excited yung makita talaga ang execution niya sa Miss Universe. Di ba? Habang lumalapit na yung Miss Universe, nararamdaman mo na, wow, ang perfect ng candidates natin. Lalo na kagabi nakita ko yung mga kandidata sa Miss Universe Thailand. Oh my God, masasabi ko, ang panalo. Di ba? Ang panalo-panalo ng Miss Universe natin. At I'm so excited dahil naniniwala ako na si Bea Millian Windorski ay makakarating sa dulo ng kompetisyon. Kung hindi yan first runner-up, winner yan. So, yan! Doon kayo ma-excite and laban Philippines. Di ba? So, yun. So, be positive sa lahat ng mga lumalaban. Huwag tayong masyadong demanding. Huwag tayong masyadong ma-excite. Just keep going and be happy and let's celebrate. Ganon. So, dapat ang pinag-uusapan natin, oy, ang ganda ng performance niya, no? Nakita ba ninyo, Mama Sam, ganito. O, di ba? Di sumanayon ako. Hindi yung parang, ay, ang pakpak ng makeup niya, nakakaloka, tsaka, ganon. Hindi ako natutuwa doon. Ako kasi, I always try to be positive sa mga sitwasyon na negatibo na nangyayari. So, dapat, nandoon pa rin na i-cheer up natin at ilaban natin yan. More than doon sa tumatakbo sa utak natin na parang, hindi na yan mananalo. Be positive. Ganon. So, diba? So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat. And then of course, good luck sa mga ating kandidata, especially Asia Rose Simpson na lumalabas sa Miss World na napakaganda, napakabongga, napaka-winner. So laban lang. And then of course, always keep smiling and trust. Trust to God, trust to Asia, trust to everybody. So, yan. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.